Sinasabi ng mga matatanda bago pa dumating ang mga Kastila na ninirahan na sa ating mga kagubatan ang mga nilalang na tinatawag na aswang. Hindi sila basta halimaw, kundi mga nilalang na may pinagbulang sumpa, ipinapasa sa dugo at minsan pinipilit na tanggapin ng isang bagong henerasyon. Sa bawat pag-ikot ng buwan, ang kanilang katauhan ay nagbabago. Sa likod ng anino at katahimikan ng gabi, nakatago ang kanilang tunay na anyo. Noong panahon, bago ang mga Kastila, ang mga ninuno natin ay naniniwala sa balansin ng kalikasan. May mga diwata, engkanto at mga espiritu. Ngunit sa bawat liwanag, may kadiliman. Ang mga aswang ay sinasabing bunga ng isang matandang sumpa mula sa mga nilalang na naghimagsik laban sa mga Diyos. Sila ay hindi pinapanganak na halimaw, kundi unti-unting nagiging isa kapag sila ay nasumpa o napasahan ng dugo ng aswang. Ang kanilang mga mata, kapag tumitig sa buwan, ay nagiging pula. Ang kanilang mga ngiti may kasamang pangil at ang kanilang mga katawan nagiging kasangkapan ng kasamaan. Nang dumating ang mga Kastila, dala nila ang krus at espada, ngunit tatakot sila sa mga kwento ng ating mga ninuno, mga nilalang na umiinom ng dugo at kumakain ng laman. Kaya ang salitang aswang ay ginamit nila bilang sandata. Ang babaylan at rebelde laban sa kanila ay tinatawag nilang aswang. Sa isang iglap, ang ating mga tagapagtanggol at manggagamot ay nagiging halimaw sa mata ng bayan. At sa paglipas ng panahon, nagsanib ang katotohanan at kasinungalingan. Ang alamat ay lalong lumago at ang aswang ay naging simbolo ng takot at kasamaan. Sa iba't ibang lugar ng probinsya, may mga kwentong aswang. Sa aswang ng Kapis. Sa Kapis, ikinukwento ang aswang na kayang magpalit ng anyo. Minsan ay aso, minsan ay baboy, minsan ay ibon. Ngunit ang tunay na anyo nito, isang nilalang na gutom sa dugo ng tao. Kapag sumasapit ang hating gabi, maririnig ang kanilang tik-tik sa bubong ng bahay at kapag ito'y papalapit, lalong lumalayo ang tunog. Sa Tarlac naman ay manananggal. May kwento ng isang babae na sa araw ay tahimik at maganda, ngunit sa gabi, nagiging manananggal. Ipinaghiwalay ang kanyang katawan. Ang itaas na kalahati ay lumilipad. May malalaking pakpak ng paniki at naghahanap ng sanggol sa sinapupunan. Sa Negros naman ay asong itim. Ikinukwento ang aswang na isinumpang maging malaking itim na aso. Ang kanyang mga mata nagliliyab at ang kanyang katauhan ay puno ng galit. Kapag may naglalakad sa gabi, bigla itong sumusulpot mula sa dilim at umahabol hanggang sa mamatay ang biktima sa takot. Sa modernong panahon, ang mga aswang ay nanatiling alamat, ngunit may mga nagsasabing nakita pa rin nila ang mga ito sa mga baryo. Kapag may bata na biglang nagkasakit, sinisisi ang aswang. Kapag may hayop na namamatay sa misteryo, pinaniniwala ang nilapitan ng nilalang. Sa syudad man o probinsya, dala-dala ng aswang ang takot. Isang pamana na hindi mabura ng modernong agham. Sa Siquijor naman, may kwento tungkol sa aswang na hindi mo makikita ng direkta. Ito ay tinatawag na shadow aswang. Isang nilalang naghihiwalay ng kanyang anino mula sa katawan. Habang ang tao'y natutulog, gumagala ang anino.
at dahan-dahang sumisingit sa bintana. Kapag natakpan ng nino ang iyong katawan, nawawalan ka ng lakas, para bang hinihigop ang iyong kaluluwa. Sa antiki, tik-tik at wakwak, laganap ang kwento ng mga nilalang na tinatawag na tik-tik at wakwak. Magkakaiba man ang tawag, pareho silang nangangain ng laman ng dugo. Kapag hating gabi, maririnig ang tila pagaspas ng pakpak, ngunit ang tunay na nakakatakot, hindi mo alam kung saan nanggagaling ang tunog. May mga nagsasabing ang tunog na malapit, ibig sabihin malayo siya. Pero kapag ang tunog ay tila malayo, nariyan siya sa iyong bubungan. Sa Samar, ikinukwento ang aswang na ninirahan sa malalim na gubat. Isang nilalang na mahaba ang dila, kayang abutin ang kanyang biktima mula sa malayo. Kapag may naglalakbay sa kagubatan tuwing gabi, bigla na lamang siyang nawawala. Ang mga bangkay, natagpuan na walang laman ang kanilang mga lamang loob. Sa Leyte, may kakaibang kwento ng aswang na may kasamang halimaw na tinatawag na bungis-ngis. Isang higanting may kakaibang tawa. Kapag gabi, naririnig ang nagkakabinging halakhak kasabay ng pagdating ng mga aswang. Ang mga tao'y naniniwala na ang bungis-ngis ang tagapagtanggol ng mga aswang, at kung marinig mo ang kanyang tawa, mas mabuting huwag ka nang lumabas ng bahay. Sa Bohol, may kwento tungkol sa balbal, isang uri ng aswang na hindi lamang umiinom ng dugo, kundi kumakain ng buong laman. Kilala sila sa kanilang masasangsang na amoy na parang nabubulok na bangkay. Kapag may balbal na dumaan, malalaman mo agad sa amoy pa lang, at sa oras na makita mo ang kanilang mga matatalim na kuko, wala ka ng takas. Sa Iloilo, kakaiba ang kwento dito. Ikinukwento ang pagipagsabwatan ng mga duwende at aswang. Ang mga duwende, minsang mabait, ngunit kapag sila'y nasaktan o nilapastangan, tinatawag nila ang aswang upang parusahan ang tao. Kaya sa mga baryo, hindi lamang takot ang dala ng gabi, kundi respeto rin sa mga nilalang na hindi nakikita. At ngayon, ang alamat ng aswang ay hindi pa rin naglalaho. Sa bawat pag-ikot ng buwan, sa bawat ihip ng hangin sa dilim, baka nasa tabi mo lang sila, nagmamasid, mga nilalang na minana mula sa ating kasaysayan at nanatiling bahagi ng ating takot hanggang sa kasalukuyan. Kaya sa sunod na marinig mo ang katahimikan ng gabi, mag-iisip ka, baka hindi ka nag-iisa. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong madiskubring misteryo at madidilim na kwento ng ating bayan. Maraming salamat.